Okay, magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pong ito ay pag-uusapan po natin. Ito pong ginagawang panunuhol po at pagtanggi naman po ni Madriaga o Ramil Madriaga sa alok sa kanya. Isang napakalaking pera na kung iisipin ninyo, talagang magiging maganda po ang buhay ni Madriaga kung sakaling makuha niya yung perang ito o maibigay sa kanya yung perang ito. So, yan po ang pag-uusapan natin. Nitong mga nakarang araw na lumipas, pinag-usapan po natin yung tungkol po sa ginagawa po ni Vice President Sara Duterte na pamamaraan para po patigilin na tumistigo itong si Madriaga patungkol po dito kay Vice President Sara Duterte. Tungkol sa kanyang mga nalalaman kung paanong idinideliver niya yung mga pera ng taong bayan na napupunta lamang po kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, ng mga nakarang araw, nalaman natin na para takutin itong si Madriaga na huwag tumistigo laban po kay Vice President Sara Duterte, kinasuhan po niya ito ng perjury, kung hindi pa ako nagkakamali, na kung saan ay isang pamamaraan ni Vice President Sara Duterte para po takutin si Madriaga. So, ibig sabihin, pamamaraan ngayon para patigilin, takutin si Madriaga na huwag magsalita laban sa kanya. Ngayon naman po, mga minamahal ko mga kababayan, dahil mukhang hindi naman natinag, hindi naman natakot, eto pong si Madriaga sa isinampang kaso sa kanya ni Vice President Sara Duterte, meron naman pong panibagong hakbang. Ito pong si Vice President Sara Duterte. Isang hakbang na kung saan mukhang dahil sa kanyang pagiging desperada na hindi tumistigo o sa kanyang pagiging desperada na baka makulong siya, inalok po ng pera ito pong si Madriaga na kung di ako nagkakamali ay nagkakahalaga po ng 500 million. Nakakalulang pera mga kababayan. 500 million na kung saan ginagamit o gagamitin o ginagawang pansilaw nito ni Vice President Sara Duterte kay Madriaga. Alam niyo mga kababayan, hindi naman po sinabi na si Vice President Sara Duterte ang nag-alok. Pero, sino pa ba kaya? Sino kaya ang makikinabang? 'Di ba? Doon sa kung sakaling tanggapin ni Madriaga yung alok na 500 million hanggang 1 billion. Kasi pagkakaalam ko, nung sinabi yung inalok yung 500 billion, may nakalagay doon. Kasi inano po ni Attorney Palad, sinabi niya sa mga interview sa kanya na ang nakasulat doon, name your price. Yan ang nakalagay doon . So ibig sabihin, basta sabihin lang ni Madriaga yung gusto niya, magkakaroon siya ng 1 billion. Alam niyo, napakalaki po ng 1 billion. Yung 1 billion po na yan ay pwede na pong pakinabangan yan ng libo-libong o milyon-milyong mga Pilipino na hikaos sa buhay, no? Ang tanong, saan nakuha ni Vice President Sara Duterte yung bilyon na inaalok niya ngayong kay Madriaga? Kanino? Saan galing? Akala ko ba walang pera si Vice President Sara Duterte? O dito pa lang mga kababayan, mabubuko na natin, malalaman na natin na punong-puno po na kasinungalingan eto pong si Vice President Sara Duterte. Saan niya kukunin yung 500 million na yan? Yung yung 500 million na yan. O yung 1 billion na yan. Kung hindi siya nagnakaw, hindi naman siya negosyante. Tulad nga ng sinasabi po ng ilan ng mga ating mga kaibigan dyan, mga kakilala o lalong-lalo ng ilang mga personalidad, kahit pa po maging mayor si Sara Duterte ng 50 o 50 years, hindi siya magkakapera ng ganyan kung matino siyang pinuno ng ating bansa. 'Di ba? Hindi siya magkakapera ng ganon. Hindi naman siya negosyante. Hindi katulad ng mga bilyar na maliban na sila ay nasa politika, may negosyo sila katulad nung
Camellia Homes. O, di ba? O, hindi naman sila katulad ni Rapi Tulfo, na kung saan si Rapi Tulfo, mga minamahal ko mga kababayan, maliban na kumikita sa kanyang trabaho, ay kumikita din sa mga komersyal yun, pati sa YouTube, pati sa Facebook, pati sa TikTok yata kumikita na rin siya. 'Di ba? So kaya hindi malabo, hindi posible na magkaroon siya ng bilyon-bilyon. 'Di ba? Wala nang may ibang puhunan itong mga Duterte kundi yung kanilang panluloko, pandaraya, pagdadrama para lamang manatili sa kanilang pwesto, 'di ba? So ngayon, hindi ba ninyo naiisip na teka, mukhang lumalabas na yata yung katotohanan sa mga sinasabi ni dating Senador Antonio Trillanes na may bilyon-bilyon talagang pera sa kanilang mga bank account, eto pong mga Duterte. Biro mo, alokin ng 500 million? Kung ako kay Vice President Sara Duterte, ibigay na lang ngayon doon sa mga mahihirap. Inaalok niya ng 1 billion si Madriaga para lang tumahimik. O, isa pa sa nakikita ko, sa tingin nyo, aalokin ba ng 1 bilyon si Madriaga kung sa tingin ni Sara Duterte ay hindi totoo yung sinasabi niya? Diba? O tingnan nyo nagkatugma para lamang masapinan, mapagtakpan yung kanilang plano na bayaran si Madriaga. Una munang ginawa ni Vice President Sara Duterte, kinasuhan niya muna si Madriaga para sabihin na hindi totoo yung mga sinasabi ni Madriaga sa kanya. Ngayon, may nag-alok agad pagkatapos na ginawa ni Vice President Sara Duterte na magkaso kay Madriaga na perjury. May nag-alok agad dito kay Madriaga. May nag-alok ng pera na kung saan ay talagang limpak-limpak na pera. No? Kasi pamamaraan ni Vice President Sara Duterte yan para kung sakaling sabihin si Vice President Sara Duterte na yan, sasabihin naman ni Vice President Sara, kinasuhan ko nga ng perjury kasi hindi totoo, tapos mag-aalok ako ngayon. Alam nyo na yung mga laro ng mga Duterte, mga minamahal ko mga kababayan. Madumi, matinik yung mga yan pagdating po sa pagsisinungaling. Magagaling po yung mga yan, mga minamahal ko mga kababayan, sa kumbaga yung mga dirty technique na meron sila, mga minamahal ko mga kababayan. Pero at least nakita na ninyo sa tingin nyo ba mag-aalok si Vice President Sara Duterte ng bilyon kung hindi totoo yung sinasabi ni Madriaga? Natural hindi, pero dahil totoo, diba? Dahil totoo, ayun, nag-aalok na, mga minamahal ko mga kababayan. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, kahit pa pong anong gawin ni Vice President Sara Duterte, hindi po siya magwawagi. Kahit pa po anong gawin ni Vice President Sara Duterte, hindi niya masusuhulan si Madriaga. Dahil, siyempre, alam po, kabisado ni Madriaga ang utak ni Vice President Sara Duterte. Maaaring ito ay patibong lamang. Maaaring ito ay pamamaraan lamang ni Vice President Sara Duterte para masira po itong si Madriaga. No? So, alam naman po ni Madriaga yung ugali. Sa totoo lang ako, napapaisip din ako papaanong ibibigay ni Vice President Sara Duterte yung 1 billion na yan kay Madriaga? Samantalang, kaya nga niya ninakaw dahil gusto niya magkapera ng ganyan. O pwede rin naman na kaya dahil nga sa desperado siya na hindi siya ma-impeach, dahil sa desperado siyang maging pangulo, kaya siguro yung mga ninakaw nila, sa totoo lang, yung 1 billion na yan, parang alikabok na lang din po yan ang pera po ng mga Duterte dahil kung maalala po ninyo, trilyon po ang hinakot ng tatay ni Vice President Sara Duterte na maaaring siya ngayon ang umahawak sa trilyon-trilyong pera na mula po sa taong bayan na ninakaw po ng kanyang ama. No? Kaya posible din na baliwala kay Vice President Sara Duterte yung 1 billion. Kasi kung iisipin mo nga naman yung 1 billion sa 1 trillion, alikabok lang po yung 1 billion na yan. No, pero nakakalula pa rin, 1 billion, nako, laking pera. Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, isa lang po ang masasabi ko. Kahit anong gawin ni Vice President Sara Duterte, alokin man niya ng kung ano-ano, si Madriaga, hindi po papayag yan si Madriaga. Dahil siguro hinihipo po ng Diyos ang kanyang puso't damdamin, di ba? So ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, abangan natin na ma-impeach po si Vice President Sara Duterte dahil natitiyak ko na mas maraming mga Pilipino
ang gusto na ma-impeach po si Vice President Sara Duterte kaysa sa mga hindi. Mga DDS lang naman ang ayaw eh. Pero, kita naman natin na sa 100%, 99% ang may gusto na ma-impeach si Sara, 1% lang ang hindi. Di ba? So muli po, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.